Galit na tinanong ni Mercedes kung bakit dinala ni Diego si Aling Nadia sa kanya. Pinaliwanag naman ni Diego na kakampi na nila si Nadia dahil bumaliktad na siya na mismo ang magsasabi sa kanila kung nasaan si Moises, pero minura siya ni Mercedes dahil hindi basta-basta kakalimutan ni Nadia yung nangyayari kay Roland, na basta-basta na lang niya kakalimutan yung pinaglalaban niya sa kanyang anak. Agad nilabas ni Aling Nadia yung baril niya at tinutok niya kay Mercedes, kaya takot na takot ito na sinabihan siya ni Nadia na tama siya at gusto niyang malaman mismo kay Mercedes na pinatay ni Justine at mga kabarad niya si Roland at pinagtakpan niya sila, na nagmakaawa naman si Mercedes na matagal nang patay ang anak niya, na lubayan na niya si Justine. Sinabihan ni Diego na bitawan ni Aling Nadia yung baril na hawak niya, pero pasigaw niyang sinabi na mamamatay tao sila at lahat ay naalala niya nung nag-uusap sila Diego at Mercedes sa cellphone tungkol sa plano nilang pagpatay kay Moises. Diretsahang tinanong ni Aling Nadia kung anong kinalaman ni Mercedes sa pagkamatay ni Christine, kaya nagulat silang dalawa na alam ni Aling Nadia ang bagay na yun, kaya nagtinginan sila na napagtanto ni Aling Nadia na sila ang may kapakanan ng lahat, na sinabihan niya silang mga kriminal, kaya inagaw ni Diego yung baril at tumulong si Mercedes, kaya tinulak si Aling Nadia na dahilan na napahiga ito. Dahil sa ginawa ni Aling Nadia ay nagalit si Diego na nagawa niyang itutok yung baril sa kanya, at agad namang nagmakaawa na may anak pa sila na si Melanie. Sinabihan ni Mercedes na talagang gusto niyang malaman kung ano ang totoo, na ang totoo ay siya mismo ang pumatay kay Christine at si Diego ang nagligpit sa bangkay, pero aksidente lang ang nangyari, na umiiyak si Mercedes habang pinapaliwanag niyang dinedepensahan lang niya ang sarili niya. Sabay humingi na ito ng tawad kay Aling Nadia at nagbigay ng go signal kay Diego na patayin na niya si Aling Nadia sa mga sandaling yan, pero nagmakaawa itong huwag siyang papatayin, kaya pinutok ni Diego kay Mercedes, pero nakailag ito at natakot, na agad namang nagtago sa sasakyan. Sabay inalalayan niya si Aling Nadia para makatayo ito, at nang babarilin ni Diego si Mercedes ay biglang dumating si Justine, kaya binaril siya nito, na dahilan na humandusay siya at hindi pa nakontento sa isang putok, na pinagbabaril niya si Diego para tuluyan ng mamatay, kaya natakot si Mercedes sa mga sandaling yan. Agad tumakbo si Mercedes kay Justine na sinabihan niya ang binata na wala siyang kasalanan dahil dinipensahan lang siya ng kanyang anak. Sabay sinabihan niyang umalis na siya at siya na ang bahala sa bangkay ni Diego, pero agad tinawagan ni Justine si David na puntahan sila sa country club dahil may kailangan siyang ipalinis, na kinagulat ni Mercedes sa asta ng anak niya dahil parang wala na sa kanya na kahit makapatay pa siya. Agad namang tumakas si Aling Nadia na takot, at nang magkaroon siya ng pagkakataon ay agad-agad niyang tinawagan si Melanie para sabihang umalis na siya sa bahay nila dahil nanganganib din ang buhay niya, kaya natakot naman ang dalaga na hindi niya alam kung saan siya pupunta, na agad namang sinabihan ni Aling Nadia na pumunta siya kay Professor Elmer at tatawag na lang ito kapag nakarating na siya sa bahay nila. Sa huling pagkakataon ay sinalba ni Diego si Aling Nadia, pero doon na nagtapos ang buhay niya dahil ang mga taong pinaglingkuran niya kapalit ng malalaking pera ay sila din ang kumitil sa buhay niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwawakas ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.